Attorney Mabsat. Isa pa po tayo kay attorney, isang punto. Ito, 16 na. Kulong ang opisyal ng bangko pag di sumunod. Kulong talagang opisyal. Kulong ang mga opisyal ng bangko na di susunod sa subpina na ipa-produce ang bank records ni Sara. Malinaw na pahayag ni Congressman Luis Trujillo Lord. Sige, tignan natin to. Mabsat. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Shout out, Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Shout out, maraming kuro-kuro. May tiwali, may totoo. Dito, sa punto, diretso tayo. Punto, diretso. Shout out sa lahat. Alright. Matindi itong babala ni Congresswoman Beatrix Luistro, ang chairman ng Senate ay ng House Justice Committee. Sabi ni Congresswoman Beatrix Luistro, masasite in contempt ang mga bangko o kung sino man ang inorderan ng Justice Committee na mag-produce ng mga bank records, iba pang financial records ni Sara Duterte. Yan ang mga kabunyog, nilinaw ni Congresswoman Beatrix Luistro yung pagsubpina ng mga bank records ni Sara ay within sa power nila. Yan ay nasa kapangyarihan nila yan. Mayroon silang power sa ilalim ng konstitusyon, sa ilalim ng batas. Kaya kapag sinubpina nila ang mga bank records ni Sara Duterte, ito ay dapat sundin ng sino mang pinapadalhan ng order ng Kamara. Mga kabunyog. Kasi pag subpina kasi order yan eh. Na kapag hindi mo sinunod, masasite ka in contempt. Masasite ka in contempt. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan? Ang Congress kasi mayroong contempt powers. Mayroon contempt powers. Nakikita naman natin yan sa mga investigations in aid of legislation. Doon pa nga lang investigation in aid of legislation pa lang, kapag pinadalhan ka ng subpina, tapos hindi mo sinunod, isa-cite ka in contempt. Pag na-cite ka in contempt, o-orderin kang ipa-aresto. Kaya yung mga opisyal ng bangko na hindi susunod dyan, pwedeng ipa-aresto kasi isa-cite in contempt yan. Kaya kung alam naman natin yung mga investigations in aid of legislation, nakita na natin yung ganyang power ng Kamara at ng Senado. Dyan pa kaya na impeachment yan? Kung doon sa simpleng nag-i-investigate lang ang Kamara o ang Kongreso, ang Kamara, ang Senado, investigation pa nga lang in aid of legislation, mayroon na silang contempt power, lalo pa dito, impeachment ito. Mga kabunyog, mga kababayan. Impeachment ito, napaka-importante nito. Mayroong powers, mayroong subpoena power. Ang tawag natin sa kapangyarihang magsubpoena, subpoena power. Yun namang kapag hindi sinunod ang subpoena mo, isa-cite mo in contempt, ipapa-aresto mo, papakulong mo, contempt power naman yan. Contempt power naman yan. Ngayon, basahin natin mga kabunyog. Basahin natin ang sinabi ni Congresswoman Beatrix Luistro. Ito. Ayan, ipakita ko. Ang sabi ni Congresswoman Beatrix Luistro, ganito. The Justice Committee can compel. Ayan The Justice Committee can compel the production of documents by way of subpoena. And ang consequence nito, they can be cited in contempt. That is how it is being addressed in case it will not be obeyed or responded to by bank. Yan malinaw yan Galing yan kay House Justice Committee Chairperson Beatrix Luistro. Pwedeng i-compel, hindi pakiusap, compel
O pag sinabi mong compel, pilitin. Pilitin. May puwersa yan. Compel eh. Kasi subpina nga yan eh. The Justice Committee can compel the production of documents by way of subpina. Ang subpina kasi mga kabunyog, iba ang subpina. Kapag invitation lang yon. Pero kapag subpina, may halong pamimpersa na yon. Hindi pwedeng hindi mo sundin. Order na yon, subpina eh. Ngayon, ang subpina, dalawang klase dyan. Subpina ad testificandum. Ibig sabihin, magte-testify. Papa-attendin mo doon sa hearing ng Kamara, sa Justice Committee, kung sino man yung dapat magbigay ng kanyang testimonya. Ad testificandum yun. Subpina ad testificandum. Pero pag sinabing subpina ducis tecum, ibig sabihin, i-produce mo ang documents. Ngayon, pwede rin naman, subpina ad testificandum, halimbawa, yung official ng bangko, subpina ad testificandum. Tapos, ipapadala sa kanya yung mga documents para i-present niya, subpina ducis tecum. Subpina yan. Ngayon, kapag hindi sinunod ang subpina na yan ng Justice Committee, ang consequence niyan, isasite sila in contempt. O pwede silang makulong pag hindi sinunod. O yan mga kabunyog, malinaw. Kaya ano ito mga kabunyog, nagwa-warning na dito si Congresswoman Beatrix Listro, hindi pwedeng baliwalain ang mga subpinang ilalabas ng Justice Committee. Kasi may ilalabas talagang mga subpina eh. May mga subpinang ilalabas, sigurado yon. Ngayon, nagwa-warning na si Congresswoman Beatrix Listro, huwag babaliwalain ang subpina na yan. Mayroon silang powers na mag-issue ng subpina. We need to revisit the law on bank secrecy. You will see the exceptions to that. One of the exceptions is impeachment cases. No? Yeah. Meron tayong rules sa statutory construction. When the law does not distinguish, we should not distinguish. No? Yeah. The law does not provide whether that impeachment case pertains only to the Senate. The law does not provide whether that impeachment case includes the proceeding before the Justice Committee. So, from my perspective, I am inclined to submit that it applies to both. Which means that the House of Representatives, through the Justice Committee, as well as the Senate during the trial, can issue subpoena for bank records by way of exception to the bank secrecy law without violating the provisions of the bank secrecy law. Yeah, but at what point in the process do you think you will request that and test that provision? After the declaration of sufficient ground, Everybody, pop a Cali! Saan punta? Eh di sa Bubbly Town, where everybody excited tumikim ng Cali. Non-alcoholic Maharangan kasi. tayo. Again guys, sa mga bagong pasok, Everybody. huwag kalimutan mag-like and subscribe. Tuloy. it triggers already the start of the hearing proper. And if you will be reading carefully the rules, it is once you start the hearing proper that the parties, including the respondent, the complainant and the respondent, can actually file motions for the issuance of subpoena. Not only duces tecum for the purpose of documents, but even ad testificandum if they want to compel the attendance of significant witnesses. No? So, to my interpretation, these are powers which were granted to the Justice Committee to actually aid the parties in the production of evidence that they need or they wish to present before the Justice Committee. Basahin natin mga kabunyog yung ano. Ayan o. Dinownload ko ito. Ayan o. Sa rules ito ng House of Representatives, Yan ito yung yung rules, kanilang rules. Okay, lakihan ko para mabasa natin. Lakihan mo, attorney. Section 7, submission of evidence and memoranda. After receipt of the pleadings, affidavits and counter-affidavits, and relevant documents provided for in Section 6, or the expiration of the time within which they may be filed, the committee shall determine whether the complaint alleges sufficient grounds for impeachment. If it finds that sufficient grounds for impeachment, if the committee finds that sufficient grounds for impeachment exist, the committee shall conduct a hearing. The committee, through the chairperson, may limit the period of examination and cross-examination by members of the committee. The committee shall have the power to issue compulsory processes
for the attendance of witnesses in the production of documents and other related evidence. So yan ha, the committee shall have the power to issue compulsory processes. Ang sinasabing compulsory processes dyan, yan na yung mga subpina. For the attendance of witnesses, yan na yung subpina ad testificandum. And the production of documents, yan na yung subpina ducis tecum and other related evidence. Yan na yan mga kabunyog. Ngayon, mayroon tayong tinatawag na bank secrecy. Mayroon tayong tinatawag na bank secrecy. Yung bank secrecy law, pwede mo lang yan i-invoke sa ibang bagay. Pero ang exception sa bank secrecy law in cases of impeachment. Hindi pwedeng i-invoke ang bank secrecy law in impeachment cases. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ano ito? Kumbaga, hindi pwede mong i-invoke ang bank secrecy kapag impeachment ang pinag-uusapan. Ayan mga kabunyog. Ang isa pang remedy na pwede diyan, ang ombudsman ang isusubpina ng DOJ ay ng Justice Committee. Isusubpina ang ombudsman naman ngayon ang magsusubpina sa AMLAC kasi may power sa ganyan ang ombudsman eh. May power din sa ganyan ang ombudsman. Kaya kayang ma-produce yan mga kabunyog, yan mga bank records ni Sara, kayang ma-produce yan. Kasi within yan sa powers ng Kamara. Okay? Kaya yung mga nagsasabi dyan na bank secrecy, ang impeachment ay exception sa bank secrecy. At yung power na yan ng Kamara na magsubpina ay within yan sa powers ng Kamara. So, ano ito mga kabunyog kaya nga, sa isang banda rin, di ba sinabi ko na minsan, maganda rin na dumaan muna sa Justice Committee itong impeachment ni Sara. Kasi at least mapuproduce na yung mga bank records. Kasi pagdating sa Senado, baka pagdating sa Senado sa trial, nag-motion yung mga prosecutor na magsubpina ang Senate as an impeachment court, baka hindi i-grant ng Senate impeachment court. Di ba? Kung dun yan sa Senado, trial. Tapos saka magsusubpina ang prosecutors. Siyempre magmo-motion ang mga prosecutors. Sasabihin, hihilingin sa Senate as an impeachment court na mag-issue ng subpina para isubpina yung mga bank records ni Sara. Paano kung hindi mag-issue ng subpina ang Senate as an impeachment court? Kasi marami doon kakampi ni Sara. O di problema yan. Pero dito hindi na. Sa Kamara pa lang isusubpina na. Kaya pagdating yan sa Senado, dala-dala na yung bank records ni Sara. O yan. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Ngayon, bakit naman kasi kailangang isubpina? Within sa powers yan. Binasa ko naman sa inyo yung rules. Diba? Nandun sa rules eh. Nandun sa rules. May power ang committee na gumamit ng mga compulsory processes. Sa amin mga kabunyog na abogado, ang term dyan, compulsory processes. Ang compulsory processes, yung subpina ad testificandum para i-require mong mag-attend, mag-testify ang tao, ang witnesses. Pero kung ang isusubpina mo ay i-produce ang document, subpina ducis tecum. Pero may pagkakataon din na pareho, pinapa-attend, tapos pinapadala ang documents. The subpina ad testificandum yan, saka subpina ducis tecum. May power niyan ang Kamara. Okay? So, abangan natin yan mga kabunyog. Ang malinaw dito, nag-warning na si Congresswoman Beatrix Listro, gagamitin nila yan. The Justice Committee can compel the production of documents by way of subpoena. Yan